Bishop Roderick, magandang umaga po sa inyo. Siguro po, hinga namin kayo ng paunang statement tungkol po dun sa kaso na pinaglalaban nitong mga hunger strikers ngayon na para mapahinto ang balak na pagmimina sa Mindoro. Ito po yung pinaglalaban ng mga hunger strikers sa Mindoro. Yan po hindi ko lang sinusuportahan. Yan po sinusuportahan ng simbahan. Una sa lahat, sinusuportahan po yan ng dalawang obispo no, ng Mindoro. Tapos sa mga kaparian nila. At ganoon din po ng ibang mga obispo sa Pilipinas kasi alam niyo naman ang stand namin sa simbahan ay laban sa pagmimina, sa large-scale mining sa ngayon na hindi kami naniniwala na mayroong tinatawag na responsible mining sa pamamalakad ng pamahalaan ngayon. At ito isang patunay na naman na hindi responsable ang pagmimina dahil sa ayaw na nga ng local government at maliwanag na ayaw ng local government pero pinagpipilit pa rin no, yung pagpapasa ng ECC, yan ay pagpipilit ng national government. So yan mismo ay irresponsible na. No, sa simula pa lang responsable na para tayo makakaasa na ibig sabihin na yung gobyerno natin ay walang pangangalaga sa kalikasan. Mas ang kanilang tinitingnan ay ang investment ko no at hindi yung kalikasan. So yan mismo irresponsible na. Kaya diyan kami tumututol na ang ating kayamanan sa Pilipinas ay kokonti lang kasi maliit lang ang Pilipinas. Kaya kung iyan ay exploit natin, gamitin na sa maayos na paraan at sa mas nakakatulong sa mga Pilipino at hindi sa dayuhan. Hindi lang sa ngalan ng investment na hindi naman natin alam saan pupunta yung mga investment na yan. Kaya dapat makinabang ang mga Pilipino ron. So, yan po yung aming pinaglalaban na itigil ang pagmiminang ito at lalong-lalo na dito sa Mindoro kasi alam natin na hindi katanggap-tanggap sa mga taga Mindoro at nakakasira sa kalikasan. Ngayon nalalaman po natin ang kahalagahan ng kalikasan dahil sa mga bagyong dumating sa atin sa climate change. So ito dapat natin pangangalagaan. Sa lahat ng dako, kahit na sa Mindoro yan, isang isla na wala, hindi kasama ang Maynila, pero damay tayo dyan kasi dugtong-dugtong po ang buhay natin. Bishop, para pong nakakagulat na yung stand ng simbahan, parang hindi na unawaan ni Secretary Atienza. And to think na siya yung publicly, o the most public, ang image na siya pro-life. Hindi ko lang alam kung hindi niya nauunawaan o ayaw niyang tanggapin. Kasi maring naintindihan niya naman, ayaw niyang tanggapin. No, at sinasabi natin sa pro-life nga na ang buhay ay dugtong-dugtong, hindi natin pwede maaring paghiwalayin. Kaya hindi lang yung buhay ng mga nasa tiyan ng mga nanay, buhay din yan ng mga matatanda, buhay din yan ng mga magsasaka at ng mga katutubo. So kung gusto nating panindigan ang buhay, ay lahat ng buhay dapat nating panindigan sa lahat ng antas ng buhay. So kaya dito nakakaduda rin ang kanyang pro-life stand. No, kasi kung pro-life siya, dapat pro-ecology. Sinabi ng Santo Papa natin, huwag nating paghiwalayin ang human ecology at saka environmental ecology. Magkadugtong yung dalawang yan.